Hi guys! Good morning! And once again, welcome and congratulations kasi napanood niyo yung part 1 at saka part 2 natin. And I'm sure, no, meron ka ng idea ano yung mga first step na gagawin mo and at the same time, na-navigate mo na yung sistema natin, no? Kasi isa yan sa mga pinaka-importante kasi after mo mag-join, kailangan malaman mo yung mga systems, kailangan malaman mo yung paano mag-copy ng invitation link, no? Ma-check yung mga marketing library mo, no? And syempre, magawa natin yung negosyo, no? So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung part 3. Okay? Ano ba yung mga important or key na after prospecting, syempre, merong dito na papasok yung approaching people, di ba? How to approach your friends, your markets, yung mga warm market mo, yung mga stranger market mo, yung mga cold market natin, no? Yung mga friends of friends. Syempre, this is your chance na para ma-approach na sila, makausap na sila, no? Pagdating about sa Seacrest. Okay? So, simulan natin yung presentation natin, guys. So, ngayon, syempre, dito na tayo sa exciting part, no? How to approach people. Kasi, syempre, yung blood ng business po natin is to talk to people, to share the business, no? To approach them, no? Or, yung tao mismo yung lalapit sa atin, no? Kasi, syempre, gusto natin yan, no? Pero, ano nga ba yung mga strategies or mga techniques, no? Para malaman natin ano ba yung mga other ways para mas magkaroon pa ng maraming mga clients, maraming mga, kumbaga, malak na schedule, maset ng appointments, yung mga clients natin. Okay? Okay, simulan natin. Ano ba yung mga invitation technique na pwede mong matutunan ngayong gabi na to? There are two ways of invitation. Meron tayong tinatawag na outbound marketing, na yung tipong you actively reach out to potential customers. Ibig sabihin, ikaw mismo yung kakausap sa kanila, ikaw mismo yung lalapit sa mga clients mo, no? And isa sa mga kung napanood mo yung part 2 natin, isa sa mga pinaka-importante, guys, no? Or unang lalapitan natin is yung mga warm market mo kasi sila yung pinakaunang may tiwala sa iyo, pinakamadaling i-convince, pinakamadaling i-explain at pinakamadali na ma-set ng appointment para mapanood nila yung video or para maka-attend sila ng ating Zoom live affiliate program discussion, no? So ngayon, ano ba yung itong outbound marketing? Kasi yung previous topic natin, ililista mo muna yung mga yung mga clients mo, no? Yung mga target market mo or yung mga prospects mo. Ngayon, once nalista mo na, isa-isa mo na silang kausapin. Okay? Isa-isa mo na silang lapitan, no? Kung sino yung mga pinaka top 10 or top 5 mo na parang sa tingin mo pag kinausap mo to, in-approach mo sila about sa products, about sa program plan ni company, talagang magtitiwala sila na i-check yung company, no? So, ano ba yung mga sample natin, no? Okay, bigyan ko kayo ng mga example, no? Yan. Eto. Messaging templates, no? Pwede ka mag-template sa mga kakilala mo, sa warm market, sa cold market mo, or kahit sa mga stranger market. Okay? So, like for example, hello John, have a great day. I noticed your profile at your blah blah blah, no? Mahilig ka palang mag-travel. We are actively, or mahilig ka palang magbenta. We are actively building our affiliate program and looking for partners. If you're interested in an exciting earning opportunity, I'd be happy to share details with you. Let me know if you're interested. Actually, itong sample ko, no, pwede mo tong i-rephrase, pwede mo tong i-edit, depende sa'yo. Kasi, no, and actually, ito kasi yung in-example natin is somehow ito yung mga cold market, ito yung mga stranger market. Pero isa sa mga pinakamadaling way talaga na para makapag-set ka ng appointment, makapag-una ka ng client is yung mga taong kakilala mo, yung mga nilista mo sa warm market. Kasi minsan yung mga nilista mo sa warm market, hindi mo na kailangan gawin ito. Actually, pwede mo na silang i-direct na, by the way, kamusta ka na? Oy, Besh, actually may nakita ako na isang affiliate program. Napakaganda, Besh, kasi interesting yung product nila, no? Kumbaga, nakikita ko, meron silang mga crispy seaweed chips. And Besh, hindi siya mahirap gawin kasi ang laki din ng commission na pwede mong kitain. From 30% up to 80% na commission. Diba? So, kumbaga, ang pinakasikreto, guys, sa outbound marketing is talagang ma-hook mo yung kanilang curiosity. No, magkaroon sila ng curiosity kasi pag the more na naku-curious yung mga markets mo, yung mga clients mo, mas the more nila gustuhin na alamin kung anong klase ba yung ina-approach mo sa kanila or ina-offer mo sa kanila. No, so with that, mas mabilis ka makapag-set ng appointment or mas mabilis kang makapagbigay sa kanila ng mga tools, no, para mas lalo nilang maintindihan yung business. Kaya ako, ang ginagawa ko, sinisave ko yung mga photos na nasa marketing library kasi magagamit ko yun eh. Especially na yung mga yung mga packages, yung nasa promotional materials natin, guys, no? Sinisave ko yun kasi
doon sila makakapili kung anong package ba yung gusto nilang kunin. Okay? Kasi may mga clients tayo, lalo na yung mga warm market natin, kasi ano sila kumbaga gusto nila derechahan, di ba? Ikaw mismo yung mag-explain sa kanila. Pero somehow, may mga warm market naman din tayo na maintindihan nila na hindi pa natin ma-explain sa kanila na maayos. That's why, para mas magkaroon sila ng buong detalye, sineset ko sila ng appointment. Okay? Minsan nga, pinapapili ko sila kung ano ba yung mas prefer nila. Short video presentation na pwede nilang panoorin, na 10-minute video lang to, or mapanood nila yung live Zoom presentation natin na maka-attend sila para pwede sila magtanong doon at masagot doon ng live, no? So kasi buong detalye yung discussion doon Okay? So pwede mong magamit, no? Kahit anong ways yung pwede mong gamitin dyan. And use the form method. Okay? Ano ba tong form method? Ito yung tinatawag natin na friendliness, observation, rapport, and mission. Isa to sa mga pinaka-importante na strategy na magagamit mo kasi pag friendliness, yan, start with a casual conversation. Ito, lagi ko tong ginagawa no? Yung nangangamusta ka sa mga friends mo, no? Yung mga, kumbaga, ang ginagawa ko, nagre-react ako, nagpapapansin ako sa mga post nila, no? Nagre-react ako, nag-heart ako, minsan nga, nagko-comment ako sa mga post nila, para pag nakita nila nga, uy, nagko-comment si active ka sa mga postings nila, anong nangyayari, papansinin ka nila. At pag napansin ka nila, at na-stalk nila yung Facebook mo, nakita nila yung mga curiosity post mo, yung mga posters, yung mga banners na ina-upload mo, na naku-curious sila, ano ba itong ginagawa ni Ace? No, parang nakaka-curious, affiliate marketing, parang gusto ko i-try to So, nangyayari, kumbaga, dobleng naging impact. No? Ikaw yung nag-approach sa kanila, na nagpapapansin ka sa kanilang social media, sa kanilang stories, nagre-react ka, nag-heart ka. Minsan nga, ito yung ginagawa ko, acknowledge their stories in social media. So, every time they post a My Day or stories, no, talagang nagko-comment ako doon, no? Pag nakikita ko yung, actually, meron nga ako nakaka-chat ngayon na nag-story siya ng bar, ng galing niyang sumayaw. So, sabi ko, uy, ang galing mo palang sumayaw, Ngayon ko lang nalaman na may hidden talent ka pala. So, doon nagsimula, icebreaker. Doon nagsimula yung conversation namin hanggang umabot kami sa offering business opportunity na, 'di ba? So talagang napakagaling nitong friendliness, guys. Observation, notice their needs. Kailangan maging mindful ka sa mga conversation nyo. Kailangan ma-identify mo kung ano yung need niya. No, kung right now pagod na ba siya sa work niya, no? Kumbaga naghahanap siya ng mga another side hustle, no? Kasi ang dami niyang binabayaran, meron pa siyang gamot na binibili para sa tatay niya, no? Tapos ngayon iniwan siya ng asawa niya, naghiwalay sila ng jowa niya, no? So parang na-identify mo yung needs niya para alam mo kung ano yung ipapasok mo sa kanya. 'Di ba? Parang for example, ganyan, kaka-break up lang, 'di ba? Heartbroken. Siyempre, pag heartbroken, minsan yung iba naghahanap sila ng mga kumbaga attention, or kumbaga madadivert yung attention nila, no? Kaya ako ang sinisingit ko doon yung community. Actually, ito nga yung maganda kasi meron tayong community na mag-e-enjoy ka, na talagang kahit papaano ma-relief yung pain mo, ma-relief yung stress mo, kasi may mga nakakausap ka everyday dito. 'Di ba? So, minsan kaya nga importante na ma-notice mo kung ano yung mga kailangan nila. No? For example, naghahanap ka ba ng side hustle? 'Di ba? Doon pa lang malalaman mo kung ano yung hinahanap niya. Rapport, build trust before pitching. Isa 'yan sa mga pinaka-importante kasi dito sumasablay yung mga members natin. Kaka-chat pa lang, no, nagsisimula pa lang sila mag-chat, ang nangyayari, two chats pa lang, two reply ng messages pa lang, biglang nagpi-pitch na. Biglang nag-o-offer na ng business. Yung tao, ganito kasi yung tao Kumbaga, ayaw natin na binibentahan tayo. That's the nature of human being. Na kahit ikaw nga, pag hindi mo kakilala, may nag-approach sa'yo, tapos benta ka agad yung offer sa'yo, yung alok sa'yo, di ba? Or kung may inaalok ka agad sa'yo, di ba? Minsan, nire-reject mo ka agad. Kasi, ikaw mismo, wala ka pang tiwala kasi ayaw mo maglabas ng pera sa hindi mo kakilala. Okay? So, kailangan mo munang alamin kung anong klaseng tao ba to, sino ba siya, ano ba yung strength niya, no? Ano ba yung kaya niyang ibigay sa akin na value, na matutulungan ako sa pangangailangan ko, no? Matutulungan ako sa sitwasyon ng buhay ko. Okay? So kaya nga napaka-importante na makapag-build ka muna ng tiwala sa mga clients mo, lalo na kung ang technique or strategy na ginagamit mo is outbound. No, yung ikaw mismo yung lalapit sa kanila. Okay? Mission, set an appointment for discussion. Tandaan mo, yan yung pinaka-mission mo, pinaka-dulo mo. Okay? So nakausap mo na sila, no? Sometimes etong outbound kasi it takes a couple of days no? Hindi ito directly na pag ngayon mo nakausap, after 30 minutes na set mo na ng appointment, no? So somehow yung tiwala niyan medyo hilaw pa. Kaya kahit na-build mo na yung kahit na set mo siya ng appointment, na discuss, somehow hindi pa rin nagjo-join kasi wala siyang tiwala sa iyo.
And tandaan mo, yung tao, kaya naman sumasali, minsan hindi naman dahil sa kumpanya eh. Minsan hindi naman dahil sa kay Seacrest. Pinaka number one, kaya yung tao sumasali is because of you. Kasi ikaw, kilala ka niya na matutulungan mo siya, kilala ka niya na magaling ka, kumbaga yung tiwala niya sa'yo na alam ko na pag meron akong ipapakausap sa'yo at ipapakilala kong clients, alam ko na mapapasali mo kasi ikaw mismo eh. Ikaw yan eh, ikaw yung nag-refer sa akin eh. 'Di ba? Kaya ako sumali kasi may tiwala ako sa iyo eh, na matutulungan mo ako na mapalaki natin yung community natin, yung team natin, no? So, kaya napaka-importante itong form method. Process yan ng approaching people. Okay? So, ito yung selling cycle, guys, no? From prospecting and then telephone approach, no? Tandaan nyo, within that kalagitnaan, from prospecting na prospect ka, papuntang telephone approach, no? Nakikita mo. Then, from telephone approach, guys, nag-approach ka na. Okay, in-approach mo na yung mga markets mo, no? Mapa-warm, cold, or stranger. Ngayon, kalagitnaan ng pag-a-approach mo, meron yung mga objections. Meron yung mga katanungan. Hindi ibig sabihin na nag-object sa'yo, nagtanong sa'yo, is negative na. No? Baka nagtanong lang siya, baka scam yan, ha? O, syempre, lahat ng tao gusto ng assurance. Lahat ng tao, lalo na Pilipino, napakasigurista. Diba? So, kailangan talaga nila ng assurance na yung ino-offer mo sa akin is legit. Hindi ako mapapahiya sa mga market ko kasi i-offer ko din yan sa mga kakilala ko eh. Ngayon, nung nalaman ko, legit pala, napakaganda. Lalo na, yung nakausap ko, yung nalapitan ko pa, talagang mapagkakatiwalaan. Hindi ako inaway, sinagot ako ng napaka-proper din talaga na nasagutan niya. Kaya anong nangyari, isa sa mga clients natin, kaya sila sumasali, dahil talaga sa iyo. No? So, hindi ibig sabihin na nag-object siya, nagtanong siya, is negative na. Kailangan natin na ma-handle gracefully yung mga objections na binabato ng mga clients natin. Kaya yan yung isa sa mga pinaka-importante na matutunan mo on how to handle objections. Kaya panoorin mo yan sa next video natin, guys. Pag-uusapan natin yung handling objections, no? And then, syempre, ang pinakadulo niyan, makapag-set ka ng appointment. 'Di ba? So, pag na-set mo na ng appointment, diyan ang magkakaroon ng mga client meeting. Okay? So, kung meron kang coach na kumbaga, gusto mong ipa-one-on-one yung client mo kay coach mo, diba? I-set mo rin ng schedule si coach na masabihan mo, coach, by the way, meron ka akong sanang gustong ipakausap sa'yo kasi isa to sa mga client ko na matagal ko nang gustong ma-offeran. Ngayon, meron na siyang schedule eh. No? So, you have to set an appointment talaga din sa coach mo. You have to keep on update sa coach mo para siya din, updated din siya sa nangyayari at saka sa ginagawa mo. Okay? Hindi yung pabigla-bigla na nakakagulat na, uy, meron ka palang schedule, di ko alam ah. Diba? And syempre, pag meron kang schedule, you have to build up your coach sa client mo para itong client mo, papakinggan niya kung sino yung imi-meet niya, sino yung kakausapin niya, or sino yung kakausap sa kanya. Kailangan malaman niya na, uy, ito palang kakausap sa akin, isa pala to sa mga national director ng company, isa pala to sa mga corporate director ng company. So, talagang hindi basta-basta pala yung pinasukan ng kaibigan ko kasi tropa niyang corporate director, na-set niya ng appointment, ng schedule for me sa one-on-one client meeting. Grabe to ha. Talagang nag-effort sila. So, ma-appreciate ng client mo. 'Di ba? So, si coach na rin yung mag-closing and at the same time, after niyan i-closing ni coach, ibabalik yan sa iyong client. So, ngayon, pag binalik na sa iyong client, ano yung mga kakausapin mo? Ano yung mga sasabihin mo sa kanya? 'Di ba? So, napaka-importante. So, isa ka din sa mga makakatulong na makapagpasali once na na-close mo rin ng maayos yung client mo. Kasi, dyan na yung part na sasali na siya eh. 'Di ba? Kakausapin mo na, lalatagan mo na ng plano, no? I-check mo na kung kailan siya balak sumali, i-check mo na kung anong araw kayo, kumbaga anong araw siya sasali, kung magkano ano yung package na i-avail niya. Okay? Yan yung selling cycle natin. Eto guys, meron tayong sample approach spiel, no? So, for example, hello John, kumusta ka na? By the way, senior director na ako dito sa Seacrest. Part of what I do ay nakikipag-usap ako ng maraming tao. Kaya naisipan din kita. Gusto ko sana mag-share sa'yo ng something beneficial at sa family mo through a 15-minute program plan dito. Available ka lang ba this Monday or Tuesday? 1 p.m. or 3 p.m. Okay, so bakit may mga series of choices? Guys, isa yan sa mga pinaka-importante kasi sometimes yung setting appointment, dyan nagkakaproblema yung mga members natin. Ang ginagawa nila, instead na sila yung nagbibigay ng schedules, ang nangyayari, tinatanong nila yung client kung kailan ka available. So, nangyayari, parang ikaw yung nag-a-adjust sa client mo. And take note guys, yung mga client natin, hindi din talaga nila alam kung kailan sila available kasi they are not fully committed pa naman sa iyo eh. 'Di ba? So since they are not fully committed, ano mangyayari? Ikaw yung magbibigay ng choices kung ano yung pipiliin nila na schedule na bakante ka. Okay? At bakante din yung coach mo. Okay? Yung ipapakausap mo, no?
So, ayan, kaya napaka-importante itong power of choices para makikita niya, wala siyang kawala. Ang nangyayari, pipili na lang siya doon kung anong schedule. So, ibig sabihin, may set schedule na, meron ng appointment. Kaysa, available ka lang ba this Monday? Question mark. So, nangyari, ay, di ako pwede ng Monday. So, ngayon, ikaw po yung naghanap. Tuesday, Wednesday, Thursday. So, ikaw yung pipili. Magbibigay ka na lang ng choices doon. Monday, it's either Monday or Tuesday, it's either MWF or it's either TTH. Depende sa schedule mo at depende rin sa schedule ng coach mo na gusto mong ipa one-on-one client meeting or ipasalang mo sa live Zoom affiliate program discussion natin. Okay? So ngayon, ito yung pangalawang ways of invitation natin, yung inbound marketing. Isa dito sa mga pinakamas mabilis din para makakuha ka ng mga clients. You attract customers by providing value first. Isa to sa mga pinakamabilis guys na maka-attract or makakuha ka ng mga clients kasi yung tao mismo yung lalapit sa iyo. Okay? So for example, nag-post ka sa Threads, sa Facebook, no? Ito yung mga some of my examples na na-create ko. Hey Cebuanos, let's connect. Are you a student or employee wanting to earn extra on the side? We're looking for work from home affiliate marketers. Hindi to networking, just a real chance to earn from home, no? So, sinasabi ko niyan kasi somehow yung mga tao meron ng mga negative feedback pagdating sa networking. And totoo naman talaga. We are not traditional network marketing, no? Kasi membership subscription tayo, hindi naman tayo binary companies 'Di ba? Para tayong Netflix, para tayong healthy options na makikita mo sa SM, parang mga ganun na klase type of companies na membership, magsasubscribe, and then meron akong access sa lahat ng mga company, no? Meron akong mga benefits na nakukuha. Depende na lang if gagawin ko yung business side. Okay? Pag gagawin ko, may mga commissions ako na natatanggap. Okay? So, isa to sa mga perfect guys. Kung gusto mo talagang mas bumilis, kasi medyo shy type of person ka pa right now, binibuild mo pa yung confidence para ikaw yung lalapit sa tao. Ito ang pinaka-perfect way for you para yung tao mismo yung lalapit sa inyo. Okay? Pero, gusto mo ng idea talaga, perfect idea para yung tao ang lalapit sa'yo, kailangan mong makapag-build talaga ng value sa kanila. Ito for example, parang ganito guys, posting helpful contents. Okay? For example, ikaw, single mom ka. Ngayon, nagpo-post ka ng mga videos, nagpo-post ka ng mga pictures, no, na you're grinding kahit nasa bahay ka lang, no? Meron kang kahit nag-aalaga ka ng baby, no? Nagbe-breastfeed ka sa anak mo. So ngayon, ang nangyayari, you're posting something values na tina-target mo yung mga kapwa mo rin na mga single mom or na mga mommies na nagbe-breastfeed na nasa bahay lang, no? Or kumbaga nag-aalaga ng mga anak but still doing business and earning dito sa field na ginagawa mo. Okay? So, start posting some contents. Hindi mo naman kailangan na magaling talaga mag-edit Ang importante lang kahit raw, pero nakitaan nila na valuable yung mga contents na sinesend mo or pinopost mo. Ano mangyayari? Marami nakakapanood yan, marami curious, marami din magtatanong talaga sa inyo. No, kung ano ba yung ginagawa mo, bakit ka kumikita, no? So ayan, ito yung pangalawa, yung vlogs, videos. Like for example, how to invest your 500 pesos wisely. Gagawa ka ng content kung paano mag-invest saan i-invest yung 500 pesos mo, paano palaguin, no? Saan mo papalaguin yung 500 pesos mo na kahit nasa bahay ka lang, no? Kahit nag-work ka, part-time mo lang ginagawa. So, kumbaga pwedeng ganun or kahit yung 1,000 pesos, no? So, kumbaga marami kang pwedeng contents na magawa talaga na ma-apply mo siya. Okay? Engaging social media contents. Yan, always ka mag-post sa reels, gumawa ka ng mga polls sa stories mo para makapag-engage yung mga makakakita. No, lagi kang nagso-story, lagi kang nag-upload sa Facebook, sa Threads, sa Instagram, sa TikTok, lahat ng mga social media platforms, guys, na andun yung mga tao para ikaw mismo, no, lalapitan ka ng mga tao. Okay? Isa yun sa mga pinaka-importante kasi ngayon sa generation natin, guys, social media na po lahat. Pansinin mo yung mga tao, kaya nga ang bilis lumago ni TikTok, 'di ba? Naunahan niya na si Facebook. Kasi kumbaga kung mapapansin mo, andun yung mga videos, lahat, no? So, kumbaga yung iba nga nag-a-affiliate doon ng mga products. So, right now guys, aralin natin yung mga social media contents, no? Na para makapag-engage pa yung mga tao sa iyo. Join Facebook groups or any social media platforms, no? Pasok ka doon, magpo-post ka ng mga banner mo, mga posters mo, no? Post ka doon, tapos lagyan mo lang ng caption na naghahanap ka ng mga affiliate marketer right now, no? You are looking for affiliate marketer sa business mo kasi nagsisimula ka pa lang and then nag-a-advocate ka right now ng mga seaweeds and ito yung mga products mo. Okay? So maraming ways para maka-gather ka talaga ng maka-generate ka ng mga leads. Okay? So isa yan sa mga para makapag-generate ka ng mga leads. Okay?
Isa sa para makapag-generate ka ng leads, which is eto, no? Actually, sa team namin, gumagawa kami ng mga posters, ng mga members, no? Humingi ako ng mga pictures nila, no? Okay, so nagpo-photoshoot din kami sa kanila para meron silang mga banners, posters na pang-post para mismo yung tao yung lalapit sa kanila. Kasi mas napakadali pag yung tao yung lalapit sa iyo kasi bakit? Na-trigger na yung need nila, na-trigger na yung curiosity nila, yung interest nila, na-trigger na dahil sa pinost mo. Okay, so hindi mo na sila kailangan talagang malaman pa yung mga needs nila, yung mga interest nila, no? So eto pa lang, poster mo pa lang, no? Lalo na pag ikaw mismo yung nag-model ng mga products, nakapag-post ka, nag-picture ka, no? Talagang yung curiosity ng mga friends mo, talagang makukuha mo, mauhook mo 'yon, no? Talagang lalapit sila at magko-comment sa inyo. Okay? So, at saka marami pa tayong pag-uusapan na talagang makapag-trigger pa sa inyo, no? So, kaya abangan mo yung part 4 natin kasi pag-uusapan pa natin kung paano talaga mag-handle ng objections properly. Ano yung mga objections na mga frequently asked questions ng mga clients natin na kailangan natin masagot gracefully. At pag nasagot natin yun, masisiguro ko sa inyo, guys, no? Na 80 to 100%, no? Talagang magsa-sign up yung mga clients mo. Okay? So, see you around, guys. God bless.